Yo, what's up mga pare ko eh? Katapos lang namin kumain sa may karinderya. Busog na busog ako. Dito yan sa Paliparan. Papunta na kaming Cavite. Silang. Nasa Cavite na pala tayo, no? We are now in Cavite already, no? Pero sa Silang tayo pupunta. Medyo makulimlim. Ito mga pare ko, ikwento ko yung may nag din kasi na pare ko natin, no? About sa monetization, no? Sa mga pare ko dyan na nagba-vlog din, no? Nagmo-motovlog din. Gawin nyo lang, no? Continue vlogging na kayo. Sipag lang, tiyaga. Nandyan yan eh. Nandyan tayo eh. Kung anong gusto nyong gawin, gawin nyo lang. Kung saan kayo masaya. Kung masaya kayo sa pagbablog, masaya kayo sa ginagawa nyo, passion nyo, sige, gawin nyo. Hanggang gawin nyo yung gusto nyong gawin sa buhay. Kasi para sumaya kayo. Ayun na nga, no? Kwento ko lang, papamagatan natin tong road to monetization, no? So, ito na. Share ko lang tong mga karanasan ko dati, yung mga nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube. Hindi naman ako kumikita talaga ng malaki, no? So, lang, meron, kahit pa paano meron. No? Ayan. So, first, na-inspired nga ako sa mga dati bata pa lang ako mga pare ko eh. Mahilig talaga ako sa sasakay ng motor, no? Mahilig ako, gusto ko yung feeling na nasa motor, no? Nakasakay o kaya basta nasa motor, something sa motor, no? So dati ako pare ko eh. Lumaki ako din sa Tagum City, Davao, no? Davao. So may part na pumupunta din ako doon sa probinsya ng aking mama, no? Na which is bundok sa Diwalwal. Mungkayo. Pupunta ako doon. Tapos doon, matarik, no? Mabato, maputik, lapok, no? Diwalwal. So kung may nakakaalam doon, alam nila yon. Ang hirap ng daan doon. No, kaya kadalasan doon, ang transpo kasi doon motor. Kasi ang daan hindi semento, puro bato. So, putik pa pag naulan, malapok. So, ayun, gustong-gusto ko talaga nasa motor mga pare ko eh. Ang mga motor pa nila doon that time is TMX 155 at saka ingay ng bus na to, at saka XR 200 or kaya DT or 200R. Ganun yung motor dati time na yun mga pare ko eh. Kasi nga yun yung mga matitibay na talaga eh, pang-akyatan sa bundok eh. At saka yung TMX naman pangkargahan ng mga nagbebenta ng isda, kasi puro drum yun eh. Matibay din yung TMX 155 nung grabe yung 155 ng TMX. Kaso nga lang, pag nasa TMX ka, matagtag talaga siya. Kasi yung shock niya, doble. Kasi kinakargahan nga siya ng mga troso, kaya mga karne para i-business dun sa taas, sa Diwalwal. So kaya pag nakasakay ako sa TMX, nakaset up yung TMX ng mga taga doon eh, no? Ang bayad pa doon is malaki na dati yung 50. Liit pa lang ako nun.
Gustong gusto ko pare ko, dito ako sa Transit nakaharap kasi yung TMX may tangke dito, tas may grills na nakalagay. Kaya pwede doon ang bata, alam mo yung pambabae lang yung stand niya, yung parang naka-side lang. Doon, gustong gusto ko doon, tas sumahawak ako dito sa ang TMX kasi naked handlebar, tapos may bar na ganon. Kumahawak ako doon, ganon pa ganon. So feeling ko parang ako yung nagda-drive. Tapos ayun, tapos ang mga rider doon skilled talaga sila pare ko eh. Hindi pwede doon yung basta-basta lang na rider first time nag-ride sa pumunta, hindi. Kasi pigil doon mga pare ko, pwede kang mahulog sa bangin kasi bangin yun eh. Bangin. Kaya mga driver doon, mga legendary na, kumbaga ano na talaga doon, no? Galamay na talaga, yun na talaga yung trabaho nila, no? Parang habal sila ba, no? Kaya yung mga mapera-pera dati sinasakyan is yung DT o kaya 200R, yung basta something mga pang off-road talaga. Kasi pag nakasakay ka kasi sa mga pare ko, baliwala yung tagtag tulad ng 200R, yung pangbundok talaga ng motor. Yun, pag medyo high grade, no? Kasi ang kabuhayan kasi doon dati is yung ginto, no? Pagmimina ng ginto, no? Kaya yung iba doon mapera din talaga. Yung iba na may motor, syempre bumili talaga ng motor sarili, pero kadalasan that time wala pang commute lang talaga, yung nag-ano lang talaga, masakay lang talaga ng motor. So ayun na nga, TMX ang sarap sa feeling pag nasa transit ka, kasi na mo yung mga daan, no? Na mabato-bato, pero magaling kasi yung rider eh, magaling yung mga driver doon, kaya minamani na lang nila doon. So shout out sa mga pare ko ng mga taga Diwalwal din, taga tira sa Diwalwal, o kung may pare ko man tayo dyan, comment kayo dyan. Grabe yung daan doon. Ay ayun, nakahiligan ko siya na parang ang sarap sa feeling, no? Pag nakasampa, minsan pag nakasakay ako dito sa likod, kasunod ng driver, tapos humahawak ako sa driver, no? Sa tiyan, parang hinahag ko yung driver para hindi ako mahulog, ganun kasi doon eh. Parang ang saya lang kasi mabalikan, no? Kung makapunta man ako doon, masarap mag vlog doon eh. Pero ngayon medyo na din, kasi maganda na din yung daan ngayon, hindi katulad dati na madulas, maputik. Pero may time pa rin doon na madulas pag naulan lang siguro. Yun, kaya kahiligan ng motor, sabi ko paglaki ko bibili akong motor. Yun. So flash forward dito sa na pag-vlog, no? Ayan, dumaan yung mga panahon, no, na dati kasi pag nanonood tayo YouTube, no? YouTube, mga vlogger, wala pang YouTube, may mga vlogger na talaga yung sa documentary, mga pare ko eh. Meron na talagang documentaries, no? Yung sa sila, minsan nga may nag-documentary sa Diwalwal eh. Yun eh, ibang mga lahi pa yun dati. Meron silang mga kamera, no? Kasi dati yung kamera hindi afford pa yun ng mamahalin talaga yan eh. Mga Sony na malaki, meron din namang packet, pero mahal, sobrang mahal. Yung mga Sony na parang Digicam, pwede na siya pang vlog, malinaw na din. Pero hindi afford yun lahat, kasi may makakabili lang nun yung may kaya talaga, may pera, tsaka walang cellphone doon na camera. So sila lang yung mga hindi sila matawag na vlogger pa rin sila, no? Kasi pero dati wala pang YouTube eh, wala pang social media na ganyan eh. Kapag vlog na sila, no? Nakakapag na sila, napapanood na sila sa may mga site pa sila nun dati. O kaya yung mga sikat talaga mainstream, mapapanood sa TV yung documentary nila, no? Tsaka wala pang computer no, na
Katulad ng Pesonet, wala pang ganun. Hirap pa ang buhay. Hindi naman siya mahirap, hindi mahirap ang buhay mga pare ko, pero masaya. Alam mo yun, hindi mahirap pare ko, hindi mahirap. Nasabi lang natin na ano, kasi wala namang cellphone dati, wala namang mga YouTube mapapanood yun sila, di ba? Kaya kung ano ka dati, wala pang mga vlogger na sikat, wala pang, di ba? Wala pang ano, pag nakikita ka ng, dati pag nakakita kami ng foreigner na nagbi-video-video, parang na-ignorante kami, no? Na ano tayo dati kasi mga taga-ibang lahi, kahit nga hindi sila nagvi-video, pag nakakita lang tayo ng taga-ibang lahi, parang maano lang tayo, hey Joe, kasi napapanood lang natin sila sa sa palabas, no? Sa palabas, yung mga foreigner na yan, kahit wala sila, hindi sila nagvi-video, inaano natin kasi nga nakikita lang natin sila sa TV. Pag makikita tayo matangkad, tapos maputi, matangos ng ilong, yun, foreigner na ganun. Di ba? May napausok, oh. Ano yan? Barbecue. Grabe namang usok yan. Bango, sarap. So, tingnan tayo. Ayan. Naastigan ako. Nanonood ako ng ano, way back ano na, 2013-14. Yan. Uso na yung YouTube niyan mga pare ko. Uso na yung YouTube niyan. May video na. No? May mapapanood na tayo sa YouTube. Mga Mr. Bean. Mga news. May mga channel na. May mga channel na, although hindi pa ganun ka sikat yung tinatawag na vlogging, no? Kadalasan yun mainstream, no? Mainstream pa lang. Pero may nag-upload na ng mga video sa YouTube noon. Tsaka mayroon ng mga, ang napapanood ko kasi dati yung mga sa food, pagkain, no? Sa ibang bansa. Ayan, kaya may mapapanood na sa YouTube dun. At tsaka naastigan ako na ganda ng ano, no? Ganda ng style niya, no? Pag ganun lang siya. Tapos memories, no? Yun eh. Maalala mo na, uy, may pumunta ako dyan sa lugar na yan. Ha? Pumunta ako sa lugar na yan, ang ganda dyan. Ito na nga, tapos sinusubaybayan ko na yun. Tsaka na-enjoy naman ako lahat ng pinapanood ko. Parang nakapunta ka na din sa, kunyari magva-vlog sila, food trip, nandun sila sa Thailand, Vietnam. Pag nag-vlog sila, tapos ikaw nanonood, parang ka nakapunta dun, parang ka na din nakapunta dun sa lugar na yun. Ganun eh, parang ka na din nakapunta sa Vietnam, no? Kaya naastigan ako eh, sabi ko, gusto kong ganyan. Gusto ko ng ganyang ano, trabaho, o kaya, hindi naman siya, dati kasi hindi pa ganun ka kumikita yung YouTube eh, hindi ka pa ma-monetize dati, wala pang sahod sa YouTube. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag passion nyo talaga yan mga pare ko eh. Hindi yung nandiyan ka lang dahil gusto mong kumita, ganun, hindi. Pag passion nyo, gusto nyo, di ba? Isipin nyo, nagpa-vlog sila dati, hindi naman sila kumikita sa YouTube, di ba? Wala namang payback sa kanila na vlog sila para kumita ng ganun, ganito, di ba? Kanila lang is ma-documentary lang talaga para sa kanila, purpose nila mapanood ng tao, mapasaya nila yung tao, ganun, diba? Imagine wala ka na makikitain para lang dito sa ano. Kung hindi mo passion yan, magtatagal ka ba dyan? Kung hindi, hanap mo lang pera, wala kang pera dun ng time na yon. Tapos ayun, nung marami nang nakadiscover ng YouTube, no? Facebook, na-discover na siya ng mga tao. Ayun na, dumami na. Marami na ngayong ano, gumagawa na ng mga channels, no? Documentary about sa ano, may mga sumisikat na, no? May mga local vlogger na ng mga Pinoy. Tapos sa pagmimekaniko, bina-vlog na nila. Nagbibigay sila ng tips na para anong gawin mo sa ano, paano ayusin lahat ng mga ano doon, meron ano, paano magluto doon, malalaman mo na sa YouTube. Ang dami na ngayon, may mga cooking show, mga cooking channel, or lahat na, halos na lahat.
way back ngayon sa ano na panahon ngayon, kaya nandyan na lahat yan. Paano magmaneho, paano mag-drive, na nanood lang, ganon pare ko eh. Kaya ngayon sa mundo ng YouTube o kaya sa mga social media, may mga influencer na, no, mga vlogger na sumisikat. Kaya itong sa ano, mamimili ka na lang na sinong isusubscribe mo o ifa-follow, diba? Ayun, ang daming pinalad na ayun, tapos dito na nga yung kumikita na sila. Ang ganda pala talaga ng kitaan sa social media, no? Lalo na pag passion nila, yung gusto nilang gawin. Tapos imagine sila gumagawa silang video dati hindi pa kumita, lalo na ngayon na kumikita na, diba? Ganun sila ka passionate sa ginagawa nila. Kaya yung iba na pag gusto mo lang talaga ay kumita, hindi mo talaga yan makukuha, no? Kasi dapat gusto mo yung ginagawa mo, kaya handa kang gumawa ng video na hindi ka walang kapalit. Ganun yun mga pare ko, yun yung passion mo, no? Kaya ayun, na-inspired ako, no? Sa motovlog yung na-inspired ako is si Motodeck. Actually marami yan sila dyan sa ano, pero napanood ko yung Motodeck dati, si Deki. Bago lang din siya noon, nasa mga ano pa lang siya noon, siguro mga 300,000 subscribers na din siya noon, nung time na nanonood ako sa kanya. So nakita ko doon yung mga pinuntahan niyang lugar na nagamit yung motor. So na-inspired ako, no? Na-inspired ako, no? Parang gusto kong ayan, traffic. Yun, gusto kong ano, gusto ko din gawin na magmotor, no? Kasi na gusto ko yun eh, dati pa eh, di ba? Yan, tapos pinapanood ko yung mga video niya na masaya sila, no? Magkakagrupo. Yun yung tinatawag na ano ba yun? Magkakagrupo sila na nagmumotor, masaya, tapos kumakain sa kainan ng mga ano, tapos rides ulit, pinupuntahan yung mga lugar na magaganda, mga beach, no? Kaya ayun, gusto ko tong ganito So number one ko ano, si Motodeck, na idol natin yan, idol ko yun, karamihan Motodeck. Hanggang ngayon di na siya ganun ka active sa ano, pero hanggang ngayon mga nasa 1 million subscriber na din siya mahigit, no? Hindi tulad na mas may iba pang mga content creator o motovlogger na mas maraming subscriber, na mas marami talaga subscriber, no? O followers. Pero ito kay Motodeck na ano, talaga inspired dito na ako, na kasi parehas kami ng gusto eh, yung gusto ko napapanood ko sa kanya eh. Kaya ito, gumawa ako ng ano, dito na tayo sa YouTube channel, no? Ayan, gumawa ako ng YouTube channel. Ayan, tapos nagtatrabaho naman ako, no? So yung papanood ko ano lang, pag free time ako manonood ako, no? Marami akong pinapanood, no? Pero si Motodeck, nakasubscribe tayo dyan. Pag may mga bago yan, papanood natin. Ayan, so ito na nga, gumawa na ako ng YouTube channel, no? Gumawa ako doon para for me, no? For my, sabi ko nga, ito magagawa kong video soon, mag-upload ako, mapapanood ko every gusto kong panoorin yung mga pinupunta ko. At wala pa akong motor nun, no? Wala pa akong motor nun. Gumawa ko YouTube channel, no? From zero subscriber, syempre kakagawa mo lang, wala pa akong motor. Okay, tapos ito, nag-iisip ako, gusto kong bumili ng motor, no? Wala akong lahat pa nun, pero may cellphone ako, no? Kasi doon ako nanonood eh.
Wala akong motor. Wala akong camera. Ang camera ko lang is cellphone. So ayun, hindi naman ako nakapokus dati sa motovlogging kasi kahit ibang videos na mga prank videos, gusto na din yung dati mga gawa-gawang video na kakaiba. Kahit anong maisipan mo upload mo, ganun ako dati. Hindi pa talaga ganun yung motovlog. So ayun itong oops, mahaba na yung usapan natin. Good yun na yan lang natin. Ayan, sige lang. Medyo maulan dito Ayun, nag-ipon ako mga pare ko. Upload ako ng mga videos doon dati, kahit ano pa lang yung naisipan ko, yun lang pa lang yung na-upload ko. So ito, upload ako ng mga, alam ko may mga mga kami dyan mga gaming videos din mga laro-laro. So ayun, nag-ipon ako para makabili ng motor. Ang nasa isip ko nun, kahit anong motor na lang, basta may motor ako na makapunta ako sa malayo at makapag-vlog ako. Yun. So ayun, nag-ipon ako. So awan ng Diyos, nakaipon ako. Nakabili ako ng motor mga pare ko Nakabili ako ng motor. Wala akong lisensya pa. Inuna ko sa motor kasi iba nga yung maulan dito. Uno. Sana hindi lumakas. Yan, rough road na dito. Okay. Bang daan dito mga pare ko sobrang rough road. Oops. Grabe, no. Oops. Di kabok pa. Hindi ko masara. Sige, continue tayo mga pare ko So ayun, nakabili ako ng second hand na motor. Wala akong lisensya, pero nakabili ng motor hanap ako online. That time meron pa yung anong site yun, OLX OLX or Carousel. OLX pa lang talaga siya noon that time. Naghanap ako sa online OLX. So nakahanap ako ng Rosy Gala. Ayan, Rosy Gala 125. So ito yung picture na yun. Yan, kauna-unahan kong motor Tapos dahil sa bawal magmotor, kasi nandito ako sa Las Piñas bawal magmotor nang walang lisensya kasi nga hinuhuli. Kasi active dito yung mga enforcer pag ka. So ayun, next target ko yung motor. Meron akong motor, kahit wala akong motor nun, nag-drive pa rin ako kasi nga gusto ko bahala na. Meron naman akong kasi kumuha na ako ng time na yun na student permit pero student permit lang yung ko, kasi kukuha na din ako ng license noon that time. Di pa ganun kahigpit kumuha ng lisensya dati na kailangan pa ng mag-schooling wala pa yan dati. Ang dati lang is mag medical ka lang tsaka exam non-pro, 1 month pwede na mag non-pro student permit. Ayan, so ayun, nakakuha sa awa ng Diyos, nakakuha ko ng non-pro license. So may license ako. Ayan, nagsimula na akong mag video na motor, nasa motor. So yan yung pinakauna kong motor. Gamit ko pa ng video is cellphone lang, kahit mahirap siyang ginawan ko ng paraan na malagay sa cross bag para yung point of view niya is yung sa harap. Makikita niyo pa yan sa upload ko para nasa harap.
dito sa body ko, no. May cross pack ako na may zipper doon, nilagay ko lang na para mahapit siya doon sa ano, naka-usli yung camera para makita yung point of view. Ayun, yun ang ginagawa ko, at least kahit pa paano. Kaso ang hirap talaga doon kasi wala siyang wide angle mga pare ko. Pag cellphone, di ba, wala siyang fish eye, hindi katulad ng mga action cam na malawak yung kita. So ayun, video lang siya. Makikita nyo pa yan dyan, na gamit ko dyan is yung Rosy Gala ko. So ayun, mapansin ko, upload ako ng upload, dumadami, nadadagdagan yung subscriber ko kahit pa paano, no. So ayun, parang nakakita ako na maganda to kahit pa paano. Well, ito na yung Kallax mga pare ko. Kaya update, ito yung Kallax semento na, oh. Ayun, malapit na talaga yung pare ko, eh. Diyan na dadaan yung mga big bike na papuntang Laguna na yan. Ganda na, oh. So continue tayo pare ko dun sa ano, ayun nga, nag-ipon ngayon ako, makabili man lang akong action cam. Pinakamurang action cam that time na brand new. Gusto ko kasi brand new para maganda yung ano ko, oh, di ba? SG cam na 4K na air wifi, no? Nasa halagang magti 3,000 din yun mga pare ko. Pinag-ipunan ko para makabili ako, para ilagay ko lang siya sa helmet ko, mag-mount lang siya dito sa ano ng helmet, para ang ganda ng point of view. Kasi may mga napanood ako sa YouTube na maganda naman, no, nag-vlog sila gamit ganun, maganda. So ayun, pinag-ipunan ko, nakabili ako ngayon, no? Wow, nakabili ako, ang saya ko kasi wow, first camera ko, naghirapan ko, no, inipon ko talaga to para makabili ng camera. So ayun, nakapunta kami ng mga lugar, ayun, nagbablog ako gamit yon. Tsaka maganda nga ang output, maganda. Kaso nga lang sa SG cam is yung ano niya ay yung ano sa audio, kasi ano yung audio niya, hindi ganun ka pick up, medyo kulog, kailangan mong sumigaw-sigaw. Para marinig ka, pero okay naman siya pag nakalagay sa helmet pa, kasi malapit nga siya sa bibig mo, di ba? Pero medyo ano mo yung lakasan mo yung hirap na pala ng daan dito, kasi nga may ano na pala dito, ayun ang kanal. So ayun, continue tayo pare ko, doon. Yan sa dinadaanan niya, dyan tayo dadaan. Ayun, tapos nung nakikita ko, gumanda yung ano sa YouTube, no? Sabi ko, umabot na ang mga 300 subscriber, 400. Sabi ko, may nanonood pa rin pala, kahit pa paano may nanonood sa ating vlog, no? May nanonood. Sabi ko, salamat, thank you Lord. Parang nakitaan ko na, pwede pala to, sige, continue ko lang to para ma-monetize, kasi the monetize is 1,000 subscriber tapos 4,000 watch hour, no? Na ang hirap niyan sa ating mga sasabihin natin nag-vlog na hindi masyadong kilala, no? Hindi tayo masyadong kilala, hindi tayo wala tayong talaga, no, kilala. Isa lang tayong nagbablog lang, no, walang pangalan pa. So ayun, upload lang ako ng upload, video ng video pag gumala. So ayun, hanggang naging no, dumadami na yung views, may gusto-subscribe, may nagko-comment na nagre-request na kung anong pupuntahan dito maganda, mag-vlog ganun. So ayun,
ayun na ano, so na ano yung motor ko eh, palaging may ano eh, palagi na siyang may tawag dito, may sakit, may sakit ba sa tao, may ano na yung motor ko. So hanggang dito lang muna, para kay continue na lang natin, sigurado. So, dito naman mga pare ko, continue na lang natin.